Dear Kuya Poy, ako si Linda, 50 years old, kasalukuyang naninirahan dito sa Quezon Province. May 4 akong anak. Ang 2 sa kanila ay nagtatrabaho na sa Maynila habang ang isa naman ay nag-aaral pa at ang isa ay kasisimula lang na bumuo na ng sarili niyang pamilya. Alam ko at naiintindihan ko na darating talaga ang araw na magkakaroon din ang mga anak ko ng kani-kanyang mga pamilya. Kaya inaamin ko, may mga pagkakataon na sumasama ang loob ko. Alam kong hindi ko mapapabagal ang mabilis na pagdaan ng panahon. At sa sobrang bilis nga nito ay hindi ko inaasahan na lumalaki na nga sila at nagkakaroon na rin ng kani-kanyang mga prioridad sa buhay. At ang isa sa hindi natin maitatanggi na may mga tagpong mag-isa na lang talaga tayo sa bahay at sa buhay, gaya ng aking mga naging karanasan. At isa nga rito, ang mag-isa kong pagse-celebrate ng aking birthday, ng Pasko, at ang pagsalubong sa bagong taon. Oo, Kuya Poy, anak ko pa rin naman ang mga bata na busy na ngayon sa kani-kanyang buhay. Hindi ko lang din kasi maiwasan na mamiss sila ng sobra sa mga espesyal na okasyon na ganito. At ang isa nga sa hindi ko makakalimutan ay nito lamang nagdaang Pasko at New Year. Siyempre, minsan lang naman ito mangyari at espesyal talaga para sa akin ang ganitong klase ng celebration kasi niyaya ko ang 4 kong anak na umuwi naman sa amin sa Quezon para mag-celebrate. At bilang isang ina, ay pinaghandaan ko talaga ang pagkakataong ito. Iniluto ko ang lahat ng mga paborito nilang mga putahe para lamang masiguro ko na magiging masaya ang pagdiriwang namin ng Christmas at New Year. Ang masakit nga lang, kahit gaano mo pala talaga pinaghirapan, ang isang bagay ay may chance rin na hindi mo talaga ito makuha. Oo, Kuya Poy, sa isang video call, nagbago ang lahat. Masakit man ay hindi pala sila makakarating sa inasikaso kong importanteng selebrasyon para sa aming pamilya. Nagigets ko naman yon dahil bukod sa mahirap nga ang pagbiyahe, ay may kanya-kanya na rin naman silang dapat na mga tapusin sa trabaho at sa eskwelahan. Sa puntong yun, nasaktan na lamang talaga ako at gaya ng inaasahan ninyo, ay sumama ang loob ko sa mga anak ko. Ay may kotse at pamasahe naman sila o kung kabusman sila, ay willing naman akong magpadala ng pera. Para lang makasama ko sila sana sa special na mga araw ng Pasko at Bagong Taon. Pero hindi nga nangyari yun. Hindi ko alam kung valid ba ang nararamdaman kong ito sa kagaya kong tumatanda na labis lang talaga ang pagka-miss sa aking mga anak. Bakit hindi nila ako madalaw kahit saglit man lamang? Naintindihan ko naman na may mga hinahabol sila mga deadlines pero sana kahit isang araw man lang ay ilaan naman nila para sa akin. Kuya Poy, malungkot man ang pagsalubong ko sa aking bagong taon. Sana sa mga nakikinig ng inyong programa ay magsilbing eye-opener ito. Maraming salamat at more power pa sa Heart to Heart. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Linda. Kapatid, yan po ang kahilingan ng ating letter sender na si Tita Linda, kung saan ay magsilbi nga sana talagang eye-opener. Alam nyo, naintindihan ko naman na pinaghahandaan po talaga ang maraming bagay, di ba? Pagka meron na tayong mga responsibilidad, lalo tayong nagkakaedad, lalo tayong tumatanda, lumalaki rin ang mga responsibilidad na yan sa trabaho, sa eskwelahan, yung pag-iipon natin para sa future natin, yung sariling binubuo rin nating mga pamilya. Pero ito lang po ang masasabi ko sa inyo, no, para mula sa isang tao na wala na ring sariling ina since 2003, wala na po akong nanay. Habang kasama nyo pa po ang mga magulang ninyo, buhay po sila, please spend time with them. Make them feel your love.
Okay? Hindi nyo kailangan na gumastos ng garbo para sa mga magulang natin. Bigyan sila ng mga mamahaling regalo. Sometimes, lalong-lalo na yung katulad na sinabi ng sitwasyon nitong si Tita Linda, ay gusto lang nila yung presensya, gusto ko lang makasama kahit isang araw lang yung mga anak ko. At dapat kasama yun sa mga pinaghahandaan ninyo. Pasko, bagong taon, birthday ni nanay. Ano ba naman yun? Huwag niyong gawing lisensya na pwede namang mag-video call. Pwede namang magpadala ng cash kay nanay online. No, iba pa rin yung yakap, iba pa rin yung makausap, iba yung makapagmano, makasama kayo ng inyong ina. Sa mga special na araw na ito. Kung Pasko, hindi ka nakapunta, siguraduhin mo sa bagong taon nandun ka. 'Di ba? Ganun yun eh. Bawi-bawi rin. Huwag tayong makakalimot sa ating responsibilidad sa ating mga magulang dahil baka dumating ang panahon maging ala-ala na lamang at pagsisihan nyo sayang. Maganda sana kung kumpleto pa rin tayo. Papaano kung huli na ang lahat? At sana wag po tayong magkaroon ng pagsisisi na ganyan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,